Mahina ang tunog ng mga kubyertos sa mahabang mesa sa bahay ng mga Villanueva. Sa dulo ng mesa, tahimik na nakaupo si Reniela. Maingat ang bawat galaw niya at nakikinig lang sa mga pinag-uusapan. "Clarice," saad ni Mrs. Villanueva, "may practice ka pa mamaya, hindi ba?" "Apo, Mami, at may fitting pa ako sa hapon," sagot ni Clarice sabay tingin sa kanya. Hindi tulad ng iba dyan na walang extracurricular. Bahagyang sumikip ang lalamunan ni Reniela. Sanay na siya sa mga parinig ni Clarice. Hindi naman yon ang unang beses. Ngunit hindi rin yon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang pakiramdam na kahit anong bait na Reniela, kahit anong pag-iingat niya, may parte sa bahay na yon na hindi kailanman magiging sa kanya. Ampun lang siya at alam niya naman yon. Binilin siya ng kanyang tita sa mga Villanueva at hindi na muling binalikan. Mabuti nga at mababait ang mga Villanueva para kupkupin siya at ituring na pamilya. Yun nga lang, ramdam niya pa rin na iba siya sa mga ito. Napabuntong hininga si Mrs. Villanueva. "Reniela, may tutorial ka mamaya. Huwag mong kalimutang dumiretso sa bahay pagkatapos." Tumango siya kaagad. "Opo." Palagi siyang diretso sa bahay. Palagi siyang maagang umuuwi. Palagi siyang hindi dapat mapansin. Subalit alam niya naman na para sa kanya yon. Sa ikalawang palapag ng bahay, sa isang silid na mas maliit kaysa sa tatlong kapatid, maingat niyang isinara ang pinto. Doon lang siya nakakahinga. Simple ang kwarto ni Reniela. Walang masyadong arte. Lumuhod siya at hinila palabas ang isang kahon. Binuksan niya ang takip. Isang lumang litrato ang unang sumalubong sa kanya. Isang masayang pamilya. Isang lalaki at isang babae na halatang mahal ang isa't isa. Sa gitna ng mga ito, isang batang babae na may mahabang buhok na walang iba kundi siya. Sa gilid, isang batang lalaki na mas matanda ng kaunti sa kanya. Nakangiti at nakaakbay sa kanya. "Kuya," bulong niya at hinaplos ang mukha nito sa litrato. Hindi niya alam kung nasaan ito ngayon. Hindi niya alam kung buhay pa. Hindi niya alam kung hinahanap siya nito. Ang alam lang niya, hindi siya Villanueva. Isa siyang Alvarado. At ang pangalang yon ay makapangyarihan pero delikado. Minsan, narinig niya ang pabulong na usapan ng mga Villanueva sa sala. "Hindi dapat gamitin ang apelyido," mariing sabi ni Mr. Villanueva. "Alam ko," sagot ng asawa nito. "Pero hanggang kailan natin siya itatago?" Huminga ng malalim si Mr. Villanueva. "Hanggat kailangan. Hanggat hindi patahimik ang lahat. Alam mo namang nakiusap sa atin si Geneva. May utang na loob tayo sa kanya. Ang mga Alvarado ang dahilan kung bakit marangya ang buhay na natatamasa natin ngayon. Hindi ko na alam kung nasaan siya pero ang tanging hiling niya lang, alagaan natin si Reniela. Naingatan natin siya at hindi dapat malaman ng lahat na isa siyang Alvarado. Alam mo naman ang mga Alvarado. Sobrang private dahil sa sobrang yaman. Pero marami ring kaaway. Ang sabi ni Geneva, hindi siya bumabalik pero nakasubaybay siya sa mga pamangkin niyang nagkawatak-watak. Kaya balang araw, babalikan niya si Reniela kapag wala ng gulo. Sa ngayon, bigyan lang natin ng normal na buhay sa Reniela, katulad ng sa mga anak natin." Nang marinig niya yon, alam na agad niya na masyadong komplikado ang kanyang buhay. Nagpapasalamat na lang siya sa mga Villanueva na pinahiram ng mga ito ang apelyido sa kanya at ng pamilya. Yon ang isa sa mga dahilan kung bakit napoprotektahan siya. Hindi man niya alam ang buong kwento. Ramdam niya ang takot sa mga nangyari noon. "Reniela!" Napapitlag siya nang marinig ang sigaw ni Clarice mula sa hallway. "Bukas ang pinto mo!" Bulalas niya. Agad niyang isinara ang kahon at itinulak pabalik sa ilalim ng kama bago binuksan ang pinto. "Opo, ate. May darating na bisita mamaya. Mga kaibigan ni Daddy. Huwag kang bababa kung hindi ka tatawagin." "Okay. Pero kung pabababain nila ako,
Wala rin naman akong magagawa. Nairita naman agad si Clarice. Kahit na, kapag sinabihan ka nila, sabihin mo na ayaw mo. Hindi ka naman nila pinipilit. Mga agaw ka pa ng spotlight. Alam mo naman 'di ba? Ayokong isipin nilang may iba pa kaming kapatid. Nangaagaw ka pa rin ng atensyon ng iba. Hindi ka naman totoong anak. Hindi naman ako. Wala nang pero, Reniela. Putol ni Clarice. Basta wag kang papansin. Hindi naman kasalanan ni Reniela kung madalas siyang napapansin. Tahimik lang siya. Hindi reklamadora at laging nasa likod, pero dahil siya ang pinakamaganda sa mga ito, talagang napapansin siya. Tumalikod si Clarice, pero bago tuluyang umalis, huminto ito at tumingin sa kanya. Alam kong mabait ka, pero sana hindi ka nalang dumating. Simula kasi nang dumating ka, ang atensyon na dapat nasa amin lang magkakapatid, napupunta pa sa'yo. Nanigas sa Reniela. Yun ang dahilan kung bakit kahit kinupkup siya, hindi niya pa rin madama na pamilya siya. Palaging pinaparamdam sa kanya, lalo na ni Clarice na hindi naman talaga siya kabilang doon. Bandang hapon, habang nasa sala ang mga bisita, nasa kusina si Reniela at tumutulong na lang sa mga katulong. Hindi ka ba napapagod, Iha? Tanong ni Aling Nena, ang matandang kasambahay. Huwag ka rito. May mga bisita kayo. Doon ka dapat. Mas gusto ko po rito, Aling Nena. Wala naman po akong kilala sa mga bisita. Ang mga ate ko, kilala nila. Pero ako po ay hindi. Kinagabihan, nasa balkonahe siya. Nakatingin sa malayong ilaw ng lungsod. Tahimik ang hangin, pero maingay ang isip niya. Iniisip niya na may kuya siya na baka hinahabol din. Na may tita at mga pinsan na maaaring nagtatago. Na ang tunay niyang apelido ay maaaring magdala ng panganib sa bahay na yon. Kailan kaya ako mabubuhay ng malaya at ako talaga? Bakit ba ganito ang buhay ko? Patay ng mga magulang ko, pero may pamilya pa rin ako. Kaya lang hindi ko alam kung nasaan sila. Isang gabi, maliwanag ang chandelier sa Grand Ballroom ng Manila Hotel. Maingat ang bawat hakbang ni Reniela habang bumababa sila sa malapad na hagdan kasama ang pamilya Villanueva. Diretso ka lang sa tabi namin, paalala ni Mrs. Villanueva habang inaayos ang laylayan ng damit niya. Huwag kang masyadong mahiwalay. Opo, ngumiti ka naman, bulong ni Beatrice sa kanya, isa sa kanyang mga ate. Parang pupunta ka sa lamay. Charity gala to, sagot ni Clarice. Hindi fashion week. Hayaan niyo na kasi yung ampon na yan. Sinaway agad ni Mrs. Villanueva si Clarice. Tahimik lang sa Reniela at hindi na pumatol. Simpleng kulay champagne ang suot niyang gown at wala masyadong palamuti. Pinili niya yon para hindi siya masyadong mapansin. Pero pagpasok pa lang nila sa ballroom, ramdam niya na ang mga tingin. Minsan lang kasi siyang pumunta sa mga ganoong klaseng event at curious ang lahat sa ampon na anak ng mga Villanueva. Walang iba kung hindi siya. Good evening, Mr. Villanueva! Bati ng isang lalaki sa gitna ng grupo ng mga negosyante. Nagbeso-beso ang mga babae at nagkamayan ang mga lalaki. Sa Reniela ay bahagyang umatras at handa ng maging anino sa likod. Hanggang sa may narinig siyang boses ng lalaki. Good evening! Napalingon sa Reniela. Isang lalaki ang papalapit. Matangkad, maayos ang tindig. Itim ang suot na parang hinulma para talaga rito. Emilio Valderrama, bati ni Mr. Villanueva. Bahagyang nagulat pero mabilis na nakabawi. I didn't know you'd be attending. Biglaan ang pagbalik ko sa Maynila. Sagot nito at may bahagyang ngiti. Hindi ko pwedeng palagpasin ang ganitong klase ng event. Emilio Valderrama. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kung anong pag-iingat sa paraan ng pakikitungo ng matatanda sa binata. Mas bata, pero masasabi niyang mukhang respetado na agad ito. Girls, sabi ni Mrs. Villanueva. This is Emilio Valderrama. Businessman siya pero investor lang since mas active siya sa sports niya. 25 years old pa lang pero ang dami nang napatunayan. Emilio is fine, agad na sabi ni Clarice.
Unang nag-abot ng kamay si Clarice. "Clarice Villanueva, pleasure to meet you," sabi naman ni Emilio, maikli pero magalang. Sumunod na ang mga kapatid niya. At nang siya na ang kaharap nito, napasinghap siya sa itsura ng binata. Sobrang gwapo at parang sobrang daming kayang ipagmalaki. "Reniela," mahinang sabi niya at iniabot ang kamay. Hindi niya alam kung bakit. Biglang uminit ang balat niya nang hawakan nito ang kanyang kamay. "Reniela," ulit ni Emilio at mataman siyang tiningnan. "Magandang pangalan." "Salamat." Hindi niya maiwasang mapansin na nakangiti ito. Pero ang mga mata, seryoso. Matalim pero mukhang sadyang ganoon na talaga ang mga mata. "Ikaw ang bunso?" tanong pa ni Emilio. Sumagot naman si Mrs. Villanueva at humawak sa likod niya. "Yes, nag-aaral pa siya kaya hindi namin madalas kasama sa mga gathering. Kaka-20 pa lang niya and she's taking marketing." Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Emilio. "Interesting." Napakurap siya. Hindi siya makatingin ng diretso. Pakiramdam niya, hindi na naalis ang tingin sa kanya ni Emilio. Parang may sariling mundo ang tingin nito kapag nakatutok sa kanya. Dahil hindi niya na kayang tiisin ang ingay at usapan ng mga matatanda. Maingat na lumapit si Reniela kay Mrs. Villanueva. "Mommy, gusto ko lang pong magpahangin sa taas," bulong niya. Bahagyang tumingin sa kanya ang ginang saka tumango. "Huwag kang lalayo. Mag-message ka sa amin." "Opo." Alam naman ng mga Villanueva na hindi siya komportable sa ganoong klase ng party. Hindi siya mahilig sa spotlight, lalo na kapag naroon ang mga taong mapanuri ang tingin. Tahimik siyang lumabas at sumakay ng elevator paakyat sa rooftop. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang mas malamig na hangin. Pero kasabay noon ang mas maingay na tawanan. Puno ang rooftop. Hindi niya alam na may restaurant pala roon. Napabuntong hininga siya. Wrong choice. Ang dami lalong tao. May ibang event pa yata. Ayaw niyang makisiksik. Ayaw niyang magpapansin. Kaya naglakad siya pabalik sa may gilid at napansin ang fire exit door. Saglit siyang nagdalawang isip. Pero nang masiguro niyang walang staff na nakatingin, marahan niya itong binuksan. Tahimik, dito na lang ako. Malamig pa rin naman ang hangin. May maliit na bintana kung saan tanawang ilaw ng Maynila. Umupo siya sa ikatlong baitang ng hagdan. Inangat ang laylayan ng gown para hindi matakpan. Saka inilabas ang cellphone. Sa halip na social media o kung anong app, binuksan niya ang paborito niyang laro. Isang pangbatang puzzle game na may makukulay na candies at sound effects. Level 147, bulong niya. "Kaya ko to?" Tahimik siyang naglalaro. Sa bawat pagpop ng candies, may mahinang tunog na mas masaya pa sa gala sa ibaba. Hanggang sa biglang may narinig siyang mahinang tawa. "Hindi ko akalaing ito ang aabutan ko." Napapitlag si Reniela at muntik nang mahulog ang kanyang cellphone. Nakatayo sa may pinto ng fire exit si Emilio. Nakasandal ito sa frame ng pinto. Nakahalukip-kip at may nakapaskil na amusement sa mukha. "Tinakot mo naman ako," sabi ni Reniela habang hawak ang dibdib. "Sorry." Bumaba ito ng ilang hakbang. "Pero seryoso, naglalaro ka pa ng ganyan at your age?" Namula siya. "Wala namang masama rito." "Bakit? Bata lang bang pwedeng maglaro nito?" "Wala naman." Tumawa ito ng marahan. "Nakakagulat lang. Akala ko nagme-message ka na sa boyfriend mo." "Wala akong boyfriend." Tiningnan niya ang cellphone. "Pagtanggal stress lang to. Mas okay kaysa makipagplastikan sa ibaba." Lumapit pa si Emilio at umupo sa dalawang baitang sa ibaba niya. Kaya halos magkalapit lang sila. Hindi siya makapaniwala na ang isang tulad nito, maayos, seryoso, at may dating ay nasa fire exit para lang makipagkwentuhan sa kanya. "Bakit ka nandito?" tanong ni Reniela. Sinusubukang gawing casual ang tono. "Mabilis din akong mabore sa ganung party," sagot nito. "Wala rin akong interes makipag-usap." Bahagya siyang natawa. "Hindi ka ba sanay?" Sanay.
Tumingin ito sa kanya. Pero hindi ibig sabihin ay gusto ko. Bakit ka umattend? Because I have to. Saglit itong natahimik. At dahil nakita kitang lumabas, napakurap siya. Sinundan mo ako? Umangat ang isang sulok ng labi ni Emilio. Curious ako kung saan ka pupunta. Kung saan pupunta ang magandang babaeng nakita ko sa party na yon. Napanguso si Reniela. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Halatang nakikipaglandian sa kanya si Emilio. Iniisip niyang type siya ng binata. May kung anong kaba sa dibdib niya na nagdulot ng kakaibang kiliti. Nagpapahinga lang naman ako dito. Saka kanina ka pa titig ng titig, naiilang ako. Pag-amin niya rito. Hindi nito napigilang tumawa. So, alamat napapansin mo pala. Malandi ka pala, sir? Mas lalo itong humalakhak. And I thought, you're quiet. Diretsahan ka palang magsalita. Sinasabi mo agad kung ano ang nararamdaman mo. Ayaw ko lang mag-sugarcoat sa mga salita ko, marahan niyang sabi. Sandali silang natahimik. Ang ilaw na dilaw mula sa maliit na bintana ay tumatama sa gilid ng mukha ni Emilio. Mas lalong tumingkad ang matalas nitong katangian. So, marketing ang course mo, tama? Tanong ni Emilio. Which school? Bakit marketing? Sinabi niya ang pangalan ng universidad niya. Second year na ako ron. Wala akong ibang maisip eh. Maraming pwedeng pasukan at sobrang dami ng choice. Wala talaga akong partikular na gusto sa buhay ko. Kahit ano, basta maayos ang buhay at masaya. Gusto ko yung akin talagang buhay ko. Ganun lang. Napabuntong hininga siya. Ikaw, ano bang hilig mo bukod sa pag-attend ng boarding parties? Natawa ito. Sports, judo, taekwondo, golf, boxing mainly. Napatingin siya sa mga kamay nito. Kaya pala, ngumiwi si Reniela. Parang sanay sa suntukan. Mas lumawak ang ngiti nito. Hindi ako basta nanununtok unless kailangan. Natatakot ka ba? Nagtaas siya ng kilay. Medyo? Ang laki pa ng katawan mo. Hindi ako nakakatakot. Tinitigan siya nito ng diretsyo. Depende siguro kung sino ang kausap. Kapag gusto ko, nagiging marahan ang kilos ko. Sorry, hindi ako nakikipaglandian. Biglang uminit ang pisngi niya, kaya ibinalik niya ang atensyon sa cellphone. Level ko na to. Mahina itong tumawa. Parang magaling kang mangbastad ng maliligaw mo ah. Oo, kapag hindi ko gusto, hindi ko talaga gusto. Humalakhak pa ito muli at napailing. Ang sama. So maybe, pwede ba tayong magsimula sa pagiging magkaibigan? Kasi I feel like may pag-asa ako sa'yo. Namumula ka. Tapos ano, hihintayin mong ma-develop ako sa'yo? Ay nako, wag na lang. Masyado akong busy. Wala akong panahon na magkaroon ng boyfriend. Wala pa naman talaga sa isip niya. Kahit nang magkaroon siya ng mga manliligaw, wala siyang in-entertain kahit isa. Pero si Emilio, iba. Parang ang hirap dedmahin. Mahirap hindi pansinin. Siguro dahil malayo talaga ang agwat ni Emilio sa mga lalaking sumubok sa kanya. Hindi lang siya namamangha sa pisikal nito, kundi sa ugali at mga naabot sa buhay sa murang edad. Magaling si Emilio, halata naman sa postura nito. Parang ito ang tipo ng lalaki na gugustuhin ang mga babae na mas makilala pa. Lumapit pa sa kanya si Emilio. Naging interesado na sa nilalaro niyang cellphone. Malaki ang katawan nito, kaya pakiramdam niya, sinasakop nito lahat ng space na mayroon siya. Pwede ba? Tanong nito, sabay abot ng kamay. Patry nga ako dyan sa nilalaro mo. Titingnan ko lang kung anong meron dyan at mas gusto mo pa yan ng pagtuunan ng pansin kaysa sa akin. Nag-alinlangan siya pero inabot pa rin ang cellphone. Naramdaman niya ang bahagyang pagdikit ng mga daliri nila. Nakatuon ang atensyon ni Emilio sa laro. Ganito ba? Swipe lang? Uy, mali. Pigil na Reniela at mas lalong lumapit dito. Dapat dito mo i-combine. Sinunod nito ang turo niya. Pagkaraan ng ilang sandali,
Yun na lang ang pinagkaabalahan nila. Para silang mga bata na natatawa. Raniela, tawag nito sa kanya. Narinig ko, ampon ka raw ng mga Villanueva. Okay ka lang sa kanila? Oo naman, mabilis niyang sagot. Mabait sila. Silang nagpalaki sa akin. Medyo maldita lang si Clarice, pero normal naman sa magkakapatid na may nag-aaway, di ba? Okay lang naman. Mabait sila sa akin. Hindi lang talaga sila minsan, hindi ko maiwasang maramdaman na iba ako. Hindi agad nagsalita si Emilio. Pero nagpapasalamat ako, dagdag pa ni Raniela. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Alam mo ba kung saan ka galing? Maingat na tanong ni Emilio. Saglit siyang natigilan. Alam ng lahat na ampun siya. Pero alam niya rin na may mga impormasyon na hindi dapat sabihin. At batid ni Raniela na para yon sa kanyang kaligtasan. Ewan, hindi ko alam. Wala akong alam. Mahinang dagdag niya. Ang alam ko lang, iniwan ako ng tita ko. Pagkatapos nun, wala na. Wala na akong alam sa mga totoong magulang ko o kung ano ang nangyari. Tumango ito at mataman siyang tiningnan. Nagulat siya nang marahang hawakan ni Emilio ang mukha niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sorry, agad nitong sabi at ibinaba ang kamay. May pilikmata ka lang sa ibaba ng mata. Umismid siya rito. Akala mo talaga makukuha mo ako sa mga ganyan mo? Ganyan ba lumandi ang isang Emilio Valderrama? Muli itong tumawa. Wala akong iniisip na ganyan. Tinanggal ko lang naman ang nalaglag na pilikmata sa ilalim ng mata mo. Alam mo, dapat bumalik na tayo. Baka hinahanap ka na ron. Tara na, sabi nito, tumayo at inilahad ang kamay. Saglit siyang nag-alinlangan. Pero tinanggap din niya yon. Marahan siyang tumayo mula sa baitang. Bago nila buksan ang pinto, napatingin siya rito. Salamat, napangiti ang binata. Para saan? Wala lang. Para sa time, mataman pa itong tumingin sa kanya. Gusto kitang makilala. Alam kong hindi ito ang huling magiging pagkikita natin. Hindi niya alam kung bakit biglang gumaan ang dibdib niya. Parang may kung anong pintong bumukas sa kanyang kalooban. Sige lang, kilalanin mo ako, nakangiting sabi ni Raniela. At sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na isa siyang anino sa likod ng mga Villanueva. Sa tabi ni Emilio, pakiramdam niya, nakikita siya at pwede siya talaga sa gusto niyang maging. Lumipas ang ilang araw matapos ang charity gala, pero hindi nawala sa isip ni Raniela si Emilio. Sinubukan niyang ibalik sa normal ang lahat. Pero may mga gabing nahuhuli niya ang sarili na nakatitig sa cellphone. Parang umaasang may magme-message. Wala naman silang palitan ng numero. Wala ring naging palitan ng social media. Wala. Ano bang inaasahan mo, Raniela? Nagagawa siya ng paraan para makausap ka? Bulong niya sa sarili habang nasa cafe sa loob ng campus. Nakabukas ang laptop at may marketing case study na kailangang tapusin. Tahimik ang cafe. May ilang estudyanteng nagre-review at may magkaibigan sa sulok na nagtatawanan. Umorder siya ng iced latte at tuluyang nag-focus sa screen. Hanggang sa may aninong humarang sa ilaw ng laptop niya. Busy? Napatigil ang mga daliri niya sa pagtatype. Dahan-dahan siyang tumingala at nakita si Emilio. Nakatayo ito sa harap ng mesa niya. Nakasimpleng itim na polo shirt at maong lang. Mas mukhang bata at mukhang mas malapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Halos pabulong niyang tanong. Bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. Pwede bang umupo muna bago ko sagutin? Hindi na siya nakasagot nang kusa na itong umupo sa harap niya. Napatingin ang dalawang babae na nasa kabilang mesa. Hindi niya masisisi. Kahit si Raniela, kung hindi niya kilala si Emilio, mapapatingin din siya. Sinundan mo ba ako? Tanong niya. Hindi naman. Sumandali ito sa upuan. Sinadya lang talaga kitang puntahan. Bakit? May sinabi ako, hindi ba? Seryosong sagot nito. Gusto kitang makilala.
Parang biglang uminit ang pisngi ni Reniela. Sinabi mo kung saan ka nag-aaral. Marketing student ka, madaling hanapin. May bahagyang biro sa tono nito. Tapos ngayon, nandito ka para? Napangiti si Emilio. Para makipagkaibigan. Napakurap siya. Sasadyain mo pa talaga ako rito para makipagkaibigan sa akin? Saglit siyang natahimik. Binibigyan talaga ng binata ng kiliti ang kanyang puso. Ito lang ang may kaya na magdulot sa kanya ng ganoon. Hindi ka ba busy? Tanong ni Reniela. Investor ka, di ba? May sports pa. Well, may training ako mamaya. May meeting din kanina. Umorder ito ng kape sa waiter na lumapit. Pero may oras naman ako para sa'yo. Well, para sa bagong kaibigan ko. Tinago niya sa irap ang saya. Talagang paninindigan mo yan? Hindi ba? Bahagya itong yumuko. Ayaw mo ba? Sabi mo, naiilang ka na lumalandi agad ako. To tell you honestly, attracted na talaga ako sa'yo pagkalapag pa lang ng mata ko sa'yo sa party na yon. Nakuha mong atensyon ko kahit na nagtatago ka pa sa likod ng mga kapatid mo. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, sinara niya ang laptop. Tapos na naman siya sa kanyang mga gawain. Fine, sabi ni Reniela. Friends na tayo simula ngayon. Wala na naman din akong masyadong kaibigan. Mula noon, naging madalas ang presensya ni Emilio sa cafe. Minsan tahimik lang itong nakaupo sa harap niya habang nag-aaral siya. Minsan may dala itong pagkain. Hindi ka pa nagla-lunch. Hindi mo naman ako kailangang alalahanin, sagot niya minsan. Napangiti ito. Tama, pero ayoko nang nahihilo ka sa gutom. Protective at maalaga si Emilio. Yun agad ang una niyang napansin. Pero sa kabila ng mga magagandang katangian, hindi naman talaga ito perpekto. Isang beses, may kaklase siyang lalaki na umupo sa tabi niya para magtanong tungkol sa project. Daniela, mabuti nandito ka. Nilapitan na kita kasi may gusto akong itanong. Pwede ba kitang Hindi pa tapos ang lalaki nang marahan pero matigas ang boses ni Emilio mula sa kabilang upuan. May kailangan ka? Napatigil ang kaklase niya. Group project lang. Napakunot ang noo niya. Emilio, ano? Inosente ang tono nito. Napailing na lang siya habang nagpipigil ng tawa. Nang makaalis ang kaklase niya, matapos ang maikling usapan, hinarap niya si Emilio. Kanina pa yun nakatingin sa'yo. Tapos inaasar ng mga kasama niya. Lumapit lang yun para magpapansin. Humalukip-kip si Emilio at halatang sumama ang timpla. Ini-entertain mo naman. Hindi mo man lang nahahalata na may mga gusto sa'yo ang mga lalaking nasa paligid mo. Tumaas ang isang kilay ni Reniela. Nagsiselos ka ba? Umigting ang panga nito. Hindi. Insecure na mga lalaki lang ang nagsiselos. Sinunghaling. Ibig sabihin, insecure ka. Grabe ka naman, friend. Seloso mo naman pala. Pangaasar niya rito. Umiwas ito ng tingin, kaya bahagya siyang natawa. Gustong gusto niyang inaasar si Emilio. Nawawala ang pagiging seryoso nito at parang batang nagtatampo. Hindi ako seloso, ulit nito. Pero kapag akin ka na, magiging territorial ako. Ha? Muli itong tumingin sa kanya at bahagyang lumapit. Kung may taong gusto kong protektahan, hindi ko hahayaan kung sino-sinong bastang lalapit. Kaibigan lang tayo, di ba? Paalala ni Reniela sabay ngisi. Masyado ka namang advance mag-isip, friend. Huwag mo nga akong tawagin na ganyan. Shut up. Muli niya itong tinawanan. Habang lumalalim ang mga araw, mas nakikilala niya ang ugali ni Emilio. Akala niya'y seryoso lang ito. Pero minsan, nakakatawa rin naman pala. May mga araw na masaya itong kasama. Tumatawa ito ng malakas, tipong mapapatingin ang ibang tao sa kanila. Pero may mga sandali ring napapansin niya na biglang tumitigas ang aura nito. Kaya minsan, hindi niya mapigilang punahin. Ang talimong tumingin, parang may kaaway ka palagi, saad ni Reniela. Saglit itong natahimik bago ngumiti ng bahagya. Matalim lang talaga ang mukha ko. Hindi lang mukha, biro niya. Pati aura mo, more on dark at parang mapanganib. Napatingin ito sa kanya.
May kung anong dumaan sa mga mata nito. Hindi naman ako masamang tao, Riniela. Hindi niya alam kung bakit parang may bigat ang sinabi nito. Pero dinaan niya yon sa tawa. Alam ko naman na hindi ka masamang tao. Kung masama ka, hindi ka mag-aaksaya ng oras para bantayan ng marketing student na hindi marunong kumain on time katulad ko. Saka sana pinilit mo na ako maging tayo pero dahil nirerespeto mo ang mga boundaries ko, friends lang tayo. Bahagya itong ngumiti. Sana sa susunod, boyfriend na. Napailing siya pero may munting ngiti sa mga labi. Hindi niya sinasara ang kanyang puso sa posibilidad na baka maging boyfriend niya ito. Hindi naman mahirap mahalin ang isang katulad ni Emilio. Lalo na at nakikita niya ang bawat effort nito. Isang hapon, habang naglalakad sila, naglakas loob siyang magtanong. Emilio, napangiti si Riniela. Tungkol naman sa'yo, anong meron sa family mo? Saglit itong natahimik. Lumayo ang tingin nito na para bang napunta na rin sa malayo ang iniisip. Nasaan sila? Maingat niyang tanong. Huminga ito ng malalim bago tumigil sa paglalakad. Wala na ang parents ko. Nanlaki ang mga mata niya. I'm sorry. It's fine. Mahinahon ang tono nito. Matagal na naman. Saka halos hindi ko na sila kinamulatan. Katulad din pala siya ni Emilio. Pareho silang ulila sa mga magulang. Hindi na natikman kung paano alagaan ng ama at ina. May kapatid ka? Tanong pa ni Riniela. Napailing ito. Wala. Agad na naging curious si Riniela. Then, sino ang nagpalaki sa'yo? Napabuntong hininga ito. Ang lola ko. Lola? Tumango si Emilio. Siya lang. Siyang lahat. Siyang nagturo sa akin ng mga dapat kong matutunan, mga dapat kong malaman at dapat kong gawin. Napangiti siya ng marahan. Kaya pala ano? Napangiti si Riniela. May values ka. Ganun daw yun eh. Mostly magalang at magandang values ng mga taong laking lolo at lola. Napatawa ito. Hindi naman lahat. Bakit? Yung lola mo ba, hindi ka pinalaki ng ganon? Ako, sa tingin ko naman, napalaki ka niya ng maayos. Hindi ka bastos. Hindi ka mayabang kahit may kaya ka. Protective ka. Maraming lalaki na lumaki na walang disiplina. Saka kahit na dark ang aura mo, ramdam ko na mabuti ang puso mo. Hindi agad tumugon ang binata. Nakatitig lang ito sa kanya at parang may dumaang sakit sa mga mata nito. Umawang ang bibig at parang may gusto pang sabihin. Tingin mo dahil sa lola ko, kaya pakiramdam mo, mabuting tao ako? Namamaos ang boses na tanong ni Emilio. Oo, tumango si Riniela at nanatili ang ngiti. Iba magpalaki ang lola. Nasa ibang bansa siya ngayon. Dagdag ni Emilio at bahagyang inayos ang buhok niyang nagulo sa hangin. May property siya roon. Doon siya madalas. Uuwi siya next month. Ipapakilala kita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Talaga? Bakit parang excited ka? Tumawa si Riniela. Siyempre, lola mo na yon na nagpalaki sa'yo. Saka, ewan ko, pero naiinggit talaga ako noon sa mga batang may grandparents, lalo na kapag spoiled na spoiled sila. Napakagatlabi si Emilio at huminga ng malalim. Siya ang nagpalaki sa akin, kaya gusto ko makilala mo siya. At pakiramdam ko, gusto ko rin niyang makilala. Hindi niya mapigilan ang ngiti. Sa sinabi ng binata, pakiramdam niya ay kinikwento siya ng binata sa lola nito. At para sa kanya, malaking sign yon na seryoso talaga sa kanya si Emilio. Friends lang tayo, mahinang paalala ni Riniela. Napabusangot si Emilio. Ang hilig mo talagang sirain ang mga usapang ganito, no? Napayuko siya. Pinipigilan ang ngiting gustong kumawala. Hindi pa nga tayo matagal magkakilala, pero bakit parang sure na sure ka na sa akin? Hindi ko kailangan ng matagal para malaman kung sino ang importante at gusto kong maging matagal sa buhay ko. Sa mga sandaling yon, malinaw sa kanya na hindi basta-basta si Emilio. May lambing, marunong magbiro, minsan possessive na minsan nakakainis, pero minsan nakakagaan sa pakiramdam.
Simula nang makilala niya ito, naging masaya ang paulit-ulit na daloy ng kanyang buhay. Pakiramdam ni Reniela, may mas malaking hakbang na mangyayari sa kanyang buhay. Hindi alam ni Reniela kung kailan nagsimulang magbago ang nararamdaman niya. Basta isang araw, nagising na lang siya na mahal niya na si Emilio. Isang hapon, nasa loob sila ng kotse nito. Nakaparada sa gilid ng kalsada malapit sa campus. "Reniela," tawag nito. Lumingon ito sa kanya. "Pwede ba kitang tanungin ng seryoso?" Kinabahan siya bigla. "Bakit parang ang seryoso mo naman?" May kasamang lambing ang mga mata ni Emilio. "Ayaw kitang pilitin. Ayaw kitang madaliin. Pero hindi ko na kayang magpanggap na friends lang tayo. Alam mo namang gusto kita. Pero hindi bilang kaibigan, hindi ba? Hindi kita pipilitin. Kung hindi ka pa ready, hihintayin kita. Kung hanggang friends lang, tatanggapin ko. Pero iniisip ko na baka hindi klaro sa'yo dahil hindi ko naman sinasabi ng diretso." Hindi niya napigilang mapangiti. "Bakit ka ba ganyan? Emilio, hindi kita hahayaan na mapalapit sa akin kung hindi rin kita gusto. Hindi ko na kayang magpanggap na hindi kita gusto." Napakurap ito. "Oh, sigurado ka ba?" "Oo." Huminga siya ng malalim. "Oo, gusto kita. At kung manliligaw ka pa, baka mahulog pa ako ng tuluyan." Bahagyang ngumiti si Emilio, hanggang sa unti-unting lumawak. "Kung ganon, hayaan mong gawin ko to ng tama." "Ha?" "Kahit wala akong bulaklak ngayon." Marahan itong hinawakan ng kamay niya. "Reniela, pwede ba kitang maging girlfriend?" Hindi siya makapaniwala sa sarili niya kung gaano kabilis ang kanyang naging sagot. "Oo naman." Mahinang tumawa si Emilio. Hinawakan lang nito ang kamay niya at marahang hinalikan ang likod ng palad. "Thank you," bulong nito. "You're welcome. Kapag sinaktan mo ko, lagot ka sa akin. Ikaw pa naman ang first boyfriend ko." Biro ni Reniela. Unti-unting nawala ang ngiti ni Emilio, pero agad na namungay ang mga mata. "Salamat dahil pinagkatiwalaan mo ko. Hindi kita sasaktan. Alagaan at mamahalin kita, Reniela." Bilang boyfriend, hindi nga nagbago si Emilio. Mas lalo itong lumalim para sa kanya. Gentle ang boyfriend niya pagdating sa kanya. Kapag magkahawak sila ng kamay, marahan lang. Parang laging nag-iingat na baka masaktan siya. Kapag may gusto siyang puntahan, hindi ito umaangal kahit sobrang mainipin at seloso. "Pwede ka naman na hindi na sumama. Dito lang naman ako sa salon. Magpapaayos ako ng buhok saka ng nails ko. Magpapa-foots pa na rin. May inip ka. Ipahinga mo na lang." Malambing na sabi ni Reniela. Umiling naman ang clingy niyang boyfriend at hinawakan ang isa niyang kamay. "Kaya kong maghintay sa'yo. Dito ako magpapahinga. Manonood ako sa ginagawa sa'yo. Then after, kumain tayo ng dinner." "Hindi ka ba bored sa mga ganito?" Tiningnan niya ang client sa salon na puro babae. Bumulong siya kay Emilio. "Ikaw lang ang lalaking lalaki rito." "So what? Nandito ang girlfriend ko. It's normal. Hindi rin ako maiinip kung kasama kita. Saka mahirap na. Baka may mga lalaking tumingin sa'yo tapos pag uwi mo, may pumoporma sa'yo." Hindi niya napigilan ang pagtawa. Di sasabihin kong taken na ako at may boyfriend ako na sobrang seloso." Umismid naman si Emilio. "Ang ganda mo kasi." Mas lalo siyang tumawa. Tipong nahihiya na si Reniela sa gumagawa ng foot spa sa kanya. Seloso pa rin talaga si Emilio. Pero kahit papaano, kontrolado naman ito ang paninibugho. Pareho naman kasi silang may tiwala sa isa't isa. Isang beses, habang nag-aaral siya sa coffee shop, may lalaki na nag-alok sa kanya ng notes. "Reniela, baka gusto mong..." Bago pa man siya makasagot, lumapit si Emilio at inakbayan siya. "May kailangan ka?" Maayos ang tono ng kanyang boyfriend pero may diin. Napangiti ang lalaki at umatras. "Wala bro." Pagkaalis nito, siniko niya si Emilio. "Seloso, kararating mo lang?" Umismid ito at hinalikan siya. "Kapag may libreng oras ako, talagang pupunta ako sa'yo. Malingat lang ako, may pumoporma agad. Kailangan bantay ako. Baka mamaya ma-realize mo na iba pala ang mahal mo."
Isang Emilio Valderrama, insecure? Hinaplos niya ang mukha nito. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na sino. I love you. Mataman itong tumingin sa kanya. Parang ang lalim na naman ng iniisip. Kaya nginitian niya na lang. Hinalikan nito ang kanyang noo. Mahal din kita, Riniela. Napailing siya. Pero hindi niya maitago ang kilig. Hindi siya kailanman pinilit nito sa kahit anong bagay. Kapag gabi na, ihahatid siya nito hanggang sa gate lang. Pwede ka namang umakyat, minsan niyang sabi. Alam naman nila na boyfriend na kita. Hindi naman sila mahigpit. Umiling ito. Hanggang dito lang muna. Bakit naman? Marahang umiling ang binata. Hindi pa oras. Baka mahila lang kita hanggang kwarto mo. Tapos hindi na ako umalis. Kapag nag-check-in tayo sa hotel, alam mo namang kulang na kulang sa akin, Riniela. Nanlaki ang mga mata niya at sinapak ito sa dibdib. Parang hindi naman tumalab dahil sa tigas ng dibdib nito. Kalaunan, pumasok at umakyat na lang si Riniela. Hindi siya pwedeng magpaapekto palagi sa mga hirit ng kanyang boyfriend. Hanggang sa dumating ang araw na uuwi na ang lola nito. Kinabahan siya pero malaki pa rin ang parte na gusto niyang makilala ang taong nagpalaki sa kanyang minamahal. Baka hindi niya ako magustuhan, sabi niya habang nasa loob ng sasakyan nito. Pagtiwala ka sa akin, sagot ni Emilio. Hindi ka niya tatanggihan. Sobrang seryoso ba niya? Tanong ni Riniela. Huminga ito ng malalim. Sa unang tingin. Dinala siya nito sa isang malaking ancestral house sa isang tahimik na subdivision. Pagpasok pa lang nila, ramdam na niya ang bigat ng presensya sa loob. Sa sala, nakaupo ang isang matandang babae. Tuwid ang likod at elegante ang postura. Masasabi niyang medyo bata pa at malakas ang lola ni Emilio. Lola! Tawag ni Emilio. Tumingin ang matanda. Oh, nandito na kayo. Hinawakan ni Emilio ng mahigpit ang kamay niya. Siya po si Riniela, girlfriend ko. Matagal siyang tinitigan ng matanda. Napagmasdan ni Riniela na katulad ni Emilio, matalim din ang hulma ng mga mata nito. Good afternoon po, magalang niyang bati. Tumagilid ang mukha ni Doña Salve. Lumapit ka nga rito. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga mata nitong matatalas din, parang may binabasa sa mukha niya. Anong apelyido mo, iha? Tanong ng matanda. Villanueva po, sagot niya ng mahinahon. Tumaas ang kilay nito. Villanueva? Opo, may kung anong dumaan sa mukha ng matanda. May naaalala ako. Napatingin si Riniela kay Emilio. May kamukha ka, sabi ng matanda habang patuloy siyang tinititigan. Hindi ko lang maalala kung sino. Bahagyang kinabahan si Riniela. Pero nanatili siyang kalmado. Baka po nagkakamali lang kayo. Kamukha? Hindi naman siya totoong Villanueva. Maaari kaya na may alam si Doña Salve tungkol sa kanyang mga magulang? Gayunpaman, mahigpit na bilin sa kanya na huwag sabihin sa kanya na isa siyang Alvarado. Pero matatago niya ba ang pagiging Alvarado sa kanyang taglay na katangian? Hindi, umiling si Doña Salve. Malakas ang memorya ko sa mga mukha. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Hanggang sa biglang ngumiti ang matanda. Maganda ka. Napakurap siya. Salamat po. Matagal siyang pinagmasdan ng matanda bago tuluyang tumango. Alagaan mo ang apo ko. Opo. At ikaw, baling nito kay Emilio. Huwag mong paiiyakin. Hindi po, sagot nito ng diretso. Pero hindi maintindihan ni Riniela kung bakit umiigting ang panga nito na parang galit. Sa pagtatapos ng hapunan, naging magaan ang pakiramdam niya. Hindi pala masungit si Doña Salve, mukha lang, pero magiliw kapag nagsalita. Habang pauwi sila, hindi niya napigilang ngumiti. Hindi naman pala siya nakakatakot. Huminga ng malalim si Emilio. I told you. Pero bakit parang ang tagal niya akong tinitigan? Saglit na tumahimik si Emilio. Siguro, maganda ka lang talaga.
Mahinang tumawa si Reniela, pero hindi niya maalis sa isip ang sinabi ni Doña Salve. May kamukha raw siya. Sino kaya ang tinutukoy ng matanda? Sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang naramdaman ang pagmamahal ni Emilio. Mas madalas ang paghatid sundo. Mas mahaba ang mga tawag sa kanya kapag tapos na ito sa trabaho. Pero may mga sandali na nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya. Hindi lang basta tingin, parang inuukit nito sa isip ang bawat detalye ng mukha niya. "Bakit ka ganyan tumingin?" tanong minsan ni Reniela. Umawang ang bibig ni Emilio. Paano ba? Parang minimemorya mo ko? Hindi ito agad sumagot. Maya-maya'y humalik ito sa kanyang balikat. "Masama ba?" "Hindi." Mahinahon niyang sagot. Pero parang ano? Nag-alinlangan si Reniela. Pero sa huli, sinabi niya pa rin. "Parang aalis ako kung matingnan mo." Saglit na tumigas ang panga ni Emilio. "Huwag mong sabihin yan. Hindi ka naman mawawala, 'di ba?" "Hindi ko naman sinasabi na aalis ako." Agad niyang bawi. "Pakiramdam ko lang minsan ang lalim ng tingin mo sa akin at hindi ko alam kung saan nanggagaling yan, Emilio." Huminga ito ng malalim bago ngumiti ng bahagya. "Gusto ko lang tandaan ang bawat detalye mo. Para kapag matanda na tayo, masasabi kong ganito kakaganda nung una kitang minahal." Napatawa siya. "Ang cheesy mo naman pala, friend." Napabusangot ito at yumakap sa kanya. "Boyfriend mo ko." Ngumiti siya at sumandal sa balikat nito. Hindi pa naman sobrang tagal na panahon na boyfriend niya si Emilio. Pero pakiramdam niya, matagal niya na itong kilala. Na parang pwede niyang ipagkatiwala rito ang buong buhay. Hanggang isang umaga, hindi niya inakala na isang simpleng umaga ang magpapabago ng lahat. Akala niya'y pagod lang siya. Ilang linggo na siyang madaling mapagod. Madalas nahihilo. Isang beses pa nga, muntik nang masuka si Reniela sa loob ng cafe dahil sa amoy ng kape na dati naman ay gustong-gusto niya. "Okay ka lang?" tanong ni Emilio noon. Agad siyang inalalayan palabas. "Oo," mabilis niyang sagot. "Siguro puyat lang." Pero nang mapansin niyang delayed na siya, doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa loob siya ng banyo ng kwarto nang hawak ang maliit na pregnancy tests. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano kayang resulta? Bulong niya. Pero nang lumitaw ang dalawang malinaw na guhit, parang huminto ang mundo. Napaupo si Reniela sa malamig na tiles. Buntis siya. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Takot ang unang dumating kay Reniela. Takot sa reaksyon ng mga Villanueva. Takot kung paano magbabago ang kanyang buhay. Pero kasabay nun, may kung anong liwanag sa loob niya. May buhay na galing sa pagmamahalan nila ni Emilio. Napahawak si Reniela sa kanyang tiyan. "Baby," pabulong niyang sabi at doon tuluyang tumulo ang luha niya. Magkakaroon na kami ng baby? Ilang araw niyang itinago. Sa tuwing magkasama sila ni Emilio, pakiramdam niya may lihim siyang dala. "Bakit parang ang tahimik mo?" Tanong nito isang hapon habang magkahawak sila ng kamay sa loob ng sasakyan. "Pagod lang," sagot ni Reniela. Pinagmasdan siya nito ng mabuti. "May problema ba?" Gusto na niyang sabihin, pero natatakot siya. Paano kung hindi pa ito ready? Paano kung magbago ang lahat? Hanggang sa isang gabi, hindi na niya kinaya. "Emilio," tawag niya habang nakaupo sila sa sala ng kondo nito. Bakit?" Huminga siya ng malalim. "Promise mo, hindi ka magagalit?" Mahina itong tumawa. "Hindi ako magagalit. Sabihin mo lang." Pinaglaruan niya ang mga daliri bago tuluyang tumingin dito. "Buntis ako." Nanlaki ang mga mata ni Emilio. "Reniela, totoo ba?" Hindi siya agad nakagalaw. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Hinahanap kung ano ang mararamdaman ng kanyang boyfriend. Nandoon ang gulat, pero wala naman siyang nakitang pagtanggi. Tumayo ito at biglang lumapit sa kanya.
Sigurado ka ba talaga na nabuntis ka, Reniela? Tumango siya at medyo naluluha na. Ayaw mo ba? Bigla siyang hinila nito sa isang mahigpit na yakap. Bakit mo naisip yan? Siyempre gusto ko, anak natin yan. Natakot ako. Bahagyang lumayo ito para makita ang mukha niya. Nayanig ako sa sinabi mo. Hindi ko inaasahan. Pero magiging tatay ako ng anak natin kaya sobrang saya ko. Napahikbi siya nang marinig ang tono nito. Atin to, hindi kita iiwan. Reniela, pakakasalan kita as soon as possible. Emilio, hindi dahil buntis ka. Agad nitong dagdag. Matagal ko ng plano. Mas lalo lang naging malinaw ngayon. Napayuko siya, overwhelmed sa lahat. Nag-aaral pa ako. Pwede naman na mag-asawa na tayo habang nag-aaral ka. Kaunti na lang naman at matatapos mo na. Lilipat ka rito. Sabi ni Emilio at hindi matanggal-tanggal ang ngiti. Sa akin ka titira. Paano ang school ko? Online. Sagot agad nito. Ako ang magpapaaral sa'yo. Hindi mo kailangang mag-alala sa kahit ano. Napabuntong hininga si Reniela. Hindi ba ako magiging pabigat? Tumingin ito sa kanya na para bang nasaktan sa sinabi niya. Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang pamilya ko. Hindi ka kailanman magiging pabigat sa akin. Tumango siya. Pilit pinapakalma ang sarili. Sa gabing yon, mas malinaw kaysa dati ang determinasyon sa mga mata ni Emilio. Pero sa likod ng saya, nakita niya ang bahagya nitong pagkatulala. Parang may bigat na dumagdag sa balikat nito na hindi maintindihan ni Reniela kung para saan. Kinabukasan, sinabi nila sa mga Villanueva. Hindi niya totoong mga magulang ang mga Villanueva, pero karapatan pa rin malaman ng mga ito yon. Nakatayo si Reniela sa tabi ni Emilio habang magkahawak ang kamay. Buntis ka? Halos pabulong na tanong ni Mrs. Villanueva. Opo, mahina niyang sagot. Napahawak ang ginang sa sofa. Nakakagulat ka. Si Mr. Villanueva naman ay tahimik lang pero halatang nabigla. Pakakasalan ko po siya. Diretso at matatag na sabi ni Emilio. Sigurado ka ba? Tanong ni Mr. Villanueva. Opo, civil wedding muna. Kapag natapos po siya sa pag-aaral, isusunod ko naman po ang mas malaking wedding. Ayaw ko lang po na hindi kami kasal ngayong buntis na siya. Gusto ko rin po na tumira kami sa isang bahay. Pwede po sa kondo ko pero naisip po namin na sa isang isla na lang, sa mas malayong probinsya. Gusto po namin na Reniela na malayo sa syudad at nandoon habang nagbubuntis si Reniela. Bahagya siyang napangiti at tumingin sa kanyang boyfriend. Gusto niya kung ano ang plano ni Emilio para sa kanila. Siguro kahit na lumaki siya sa mga Villanueva, may bahagi sa kanya na gustong may matawag na sariling pamilya. Kaya ngayong bubuo silang dalawa ni Emilio, hindi na nagdalawang isip si Reniela. Papayag siya sa kahit na anong plano nito. Napatingin si Clarice kay Reniela at hindi makapaniwala. Ang bilis naman. Hindi ito aksidente. Naiiwan ko. Dagdag pa ni Emilio. Pananagutan ko po siya at ang anak namin. Matagal na katahimikan ang namayani. Hanggang sa bumuntong hininga si Mr. Villanueva. Wala na kaming magagawa. Matatanda na kayo. Lumapit si Mrs. Villanueva kay Reniela at hinawakan ang kamay niya. Sigurado ka ba, iha? Opo, sagot niya kahit may kaba sa dibdib. Handa ka na ba sa ganitong buhay? Tumingin siya kay Emilio. Opo. Pagkatapos ng usapan, naiwan siya kasama ang mag-asawang Villanueva sa study room. Gusto kasi ng mga ito na makausap siya na siya lang. Umuwi na rin naman muna si Emilio at babalikan na lang siya. May kailangan pa kasi itong asikasuhin sa paglipat niya. Reniela, seryosong tawag ni Mr. Villanueva. Alam ba ni Emilio ang tungkol sa'yo? Sa totoong ikaw? Sa pagiging Alvarado mo? Nanlamig ang kanyang kamay. Hindi po. Nagkatinginan ang mag-asawa. Binilin ka sa amin ni Geneva, sabi ni Mrs. Villanueva. Iningatan ka namin sa abot ng makakaya namin.
Alam ko po, sagot niya at mabilis na huminga ng malalim. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Sigurado ka bang ligtas ka sa piling niya? Tanong ni Mr. Villanueva. Kilala namin si Emilio, pero gusto pa rin namin na malaman kung magiging ligtas ka. Opo, tumuwid si Reniela ng tayo. Mahal niya po ako. Hindi niya po kilala kung sino po talaga ako. Sasabihin ko po, pero hindi ngayon, pero sasabihin ko. Napayo ko ang ginang na tila nahihirapan. Hindi na bumalik sa Geneva. Hindi ka na binalikan. Pero inalagaan ka pa rin namin kasi napamahal ka na sa amin. Tumango naman siya. Opo, alam ko naman po yon. Ginawa niyo ang tungkulin ninyo. Pinrotektahan niyo ako. Pinalaki niyo po ako ng maayos at binigyan ng magandang buhay. Tumulo ang luha niya. Kaya ko na po ang sarili ko. Salamat po sa lahat. Lumapit si Mrs. Villanueva at niyakap siya ng mahigpit. Anak ka namin. Kahit hindi ka galing sa amin, tandaan mo na kahit anong mangyari, pwedeng-pwede ka pa ring umuwi rito. Isang linggo matapos yon, ikinasal sila sa isang simpleng civil ceremony. Wala silang gaanong bisita. Wala si Doña Salve pero okay lang yon. Pero habang hawak niya ang kamay ni Emilio at inuulit ang panata, pakiramdam niya, totoo ang lahat. Asawa na kita. Bulong ni Emilio matapos silang ideklarang mag-asawa. At ikaw ang asawa ko, sagot niya, bahagyang natatawa sa kaba. Paglabas nila ng munisipyo, hinawakan nito ang kanyang tiyan. May pamilya na tayo. Ngumiti siya, pero sa isang saglit, nahuli niya itong nakatitig sa kanya muli. Parang may takot na baka mawala. Bakit ganyan ka na namang tumingin? Tanong ni Reniela. Ngumiti ito agad, tinakpan ng kung anong dumaan sa mga mata. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Pinili niyang maniwala. Pinili niyang ibaon ang maliit na pangambang sumisiksik sa puso niya. Dahil sa ngayon, mahalaga na mag-asawa na sila. May anak na paparating at isang bagong buhay na naghihintay. Tuluyang tumira sina Reniela at Emilio sa bahay na pinagawa nito malapit sa isla. Hindi yon ganoon kalaki, pero napapalibutan ng mga puno ng niyog at may malawak na bintana na tanawang dagat. Sa umaga, gising siya sa tunog ng hangin at amoy alat ng karagatan. Sa gabi, sayakap siya ng kanyang asawa habang natutulog. Tahimik ang buhay. Simple, parang malayo sa lahat ng gulo ng mundo. Mas gusto ko rito, minsang sabi ni Reniela habang nakaupo sila sa veranda. Mas payapa. Nakangiti si Emilio habang pinagmamasdan siya. Kung saan ka masaya, doon tayo. Pero kailangan mong bumiyahe pabalik sa Maynila palagi. Trabaho lang yon. Babalik din ako agad. Hinawakan nito ang kamay niya at dahan-dahang hinaplos ang likod ng palad niya. Mas mahalaga ka at ang anak natin. Napangiti siya. Ilang buwan na rin ang kanyang tiyan. Unti-unti nang umuumbok. Sa tuwing nakikita niyang nakatitig sa kanya si Emilio, lalo na sa tiyan niya, may halo yung paghanga at kakaibang lungkot doon. Anong iniisip mo? Tanong niya minsan nang mahuli niya itong seryosong nakatingin sa kanya. Wala. Ngumiti ito agad. Iniisip ko lang kung kamukha mo ba siya o kamukha ko. Napangiti si Reniela. Mas gusto ko kamukha mo. Natawa naman si Emilio. Bakit naman? Para hindi siya magmana ng pagka-emosyonal ko. Napabuntong hininga siya. Natakot nga ako noon na sabihin sa'yo na buntis ako. Hinila siya nito papalapit. Hindi naman kita iiwan kahit anong mangyari. Hindi siya sumagot. Sa halip, inihilig niya ang ulo sa balikat nito. Lumipas ang mga linggo, madalas umalis si Emilio para mag-asikaso sa Maynila. Kapag wala ito, ang katiwala at ang isang matandang kasambahay ang kasama niya sa bahay. Tahimik ang paligid, minsan nakakaramdam siya ng kakaibang kaba kahit wala namang dahilan. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa sala, may kumatok sa pinto. Ma'am, may bisita raw po.
sabi ng kasambahay. Sinong bisita? Umiling ito. Hindi ko ho kilala. Babae ho ang sabi kamag-anak ninyo. Kumunot ang noo niya. Kamag-anak? Wala namang dapat pupunta roon. Alam ng mga Villanueva kung saan siya nakatira. Pero tatawag muna ang mga yon kung bibisita. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Isang babaeng nasa late 30s o 40s ang nakatayo roon. Maayos ang pananamit, matangos ang ilong at ang mga mata na halos katulad ng sa kanya. Reniela, mahina nitong tawag. Umangat ang mga kilay niya. Opo, sino po kayo? Huminga ito ng malalim. Ako si Geneva. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo niya. Anong Tita Geneva? Geneva Alvarado. Napatitig siya rito. Paano niyo po ako nahanap? Bakit ngayon lang po kayo bumalik? Maraming nangyari, kaya hindi kita nabantayan. Tumutok ako sa ibang nangyayari sa pinsan mo. Napanatag ako na ayos ka lang sa mga Villanueva. Pero nagulat ako na nandito ka na sa sitwasyong ito. Tiningnan ni Geneva ang umuumbok niyang tiyan. Isang Alvarado at Cervantes. Napapikit si Geneva na parang hindi yun matanggap. Napaatras siya ng bahagya dahil sa kaba. Kung wala po kayong malinaw na pakay, mas mabuting umalis na lang kayo. Hindi ako naparito para manggulo. Bahagyang nanginginig ang boses nito. Naparito ako para iligtas ka. Napatawa siya ng walang saya. Iligtas? Kanino? Sa asawa mo? Biglang tumigas ang ekspresyon niya. Mag-ingat kayo sa sinasabi niyo. Anong sinasabi niyo? Hindi mo alam kung sino talaga si Emilio, hindi ba? Isa siyang Cervantes. Hindi Valderrama ang totoong apelyido niya. Nanlamig ang batok niya. Anong ibig niyong sabihin? Lumapit pa ito. Apo siya ni Salve Cervantes, anak ni Baltasar Cervantes, ang taong pumatay sa mama't papa mo. Parang may sumabog sa loob ng dibdib niya. Cervantes, ang apelidong minsang narinig niya sa mga bulong-bulungan noong bata pa siya. Ang pangalang iniiwasan ng mga matatanda kapag may nagtatanong tungkol sa nakaraan ng pamilya nila. Hindi totoo yan, mariin niyang sabi. Reniela, halos pabulong ang boses ni Geneva. Ang mga magulang mo, huwag, sigaw niya. Huwag niyong banggitin ang mga magulang ko. Napapikit si Geneva. Pinatay sila. Pinatay sila ng mga tauhan ng Cervantes. Nakaligtas ako. Nailigtas kita, ang kuya mo at ang mga pinsan mo. Pero nilayo ko kayong lahat dahil alam kong uubusin nila tayo. Umiling siya. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala. Mabait ang asawa ko. Wala kayong karapatang guluhin ang buhay ko. Hindi ko kayo kilala. Hindi mo ako kilala dahil itinago ka namin. Dahil hinahanap ka nila. Ikaw naman pala ang unang hahanap. At ngayon, dala mo ang apo nila. Sumama ka na sa amin. Lumayo ulit tayo. Delikado ka kay Emilio. Hindi natin alam kung ano ang plano nila. Pero isa lang ang alam ko. Gagamitin ka nila para mapalabas lahat ng nagtatagong mga Alvarado. Hindi sila titigil. Baliw ng Salve na yon. Sinisisi niya kami, si kuya, ang papa mo, kung bakit nasira ang buhay nila. Gayong sila naman ang nauna. Pinagsamantalahan ng mama mo ng anak niya para masira lang ang buhay. Dahil ang mas pinili ni kuya na ikasal sa mama mo kaysa sa arranged marriage na naipangako ng mga magulang namin noon. Matagal na ang alitan na to at gusto nilang maubos tayo hanggang mauubos. Lalo na at nawalan na rin sila. Masasama silang tao, hindi sila mapagkakatiwalaan. Sumama ka na sa akin. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi niyo ako maloloko. Wala akong alam. Hindi totoo yan. Mahal ko ang asawa ko. Tumigil kayo. Hindi ako sasama sa inyo. Umalis kayo. Napatigil si Geneva. Nakita niya ang luha sa mga mata nito. Hindi ako tumigil sa pagsubaybay sa'yo. Pero nawala lang ako ng kaunti dahil sa ibang mga pinsan mo na kailangan ko rin protektahan. Ako na lang ang natira noon nang sinugod kami ng mga Cervantes.
Tinraidor kami ng head ng sarili naming security. Kaya natuntun kami at nawala ang dalawa kong kuya, ang mga asawa nila at ang minamahal ko. Pinangako ko sa kapatid ko, sa nanay mo, na poprotektahan kita at ang kuya mo. Kaya parang awa mo na, umalis ka na rito. Hindi ka magiging ligtas. Masamang tao ang pinakasalan mo. Umiling si Reniela. Hindi ako aalis. Hindi ko iiwan ang asawa ko. Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala para paniwalaan ang mga sinasabi nyo laban sa taong mahal ko. Hindi ko alam kung alam na ni Salve to. Hindi ko alam kung kakampi o kaaway ba talaga ang asawa mo. Pero kapag nalaman niya na may anak kang dinadala, nanginginig ang boses ni Geneva. Hindi sila titigil. Ang mga Cervantes, hanggat hindi nila nauubos ang mga Alvarado, kahit may dugong Cervantes pa yan, idadamay nilang anak mo. Parang hinila ang puso niya palabas ng dibdib. Hindi ako Alvarado. Hindi ko ginamit ang apelyidong yan. Hindi ko pinili ang dugong yan. Hindi ko kasalanan ang mga kasalanan sa nakaraan. Napahawak si Reniela sa kanyang tiyan. Umalis na kayo. Hindi ako sasama. Hindi ako naniniwala. Matagal siyang tinitigan ni Geneva. Parang may gustong sabihin, pero pinigilan na lang. Dahan-dahan itong tumalikod at naglakad papalayo. Naiwan naman si Reniela na nakatayo sa pintuan, habang nanginginig ang buong katawan. Gabi na nang umuwi si Emilio. Bakit parang namumutla ka? Agad nitong tanong nang makita siya sa sala. May bisita ko kanina. Sagot niya, pilit pinapanatiling steady ang boses. Sinong bisita? Mataman niya itong tiningnan. Isang babae. Nagpakilalang Geneva? Anong sabi niya? Maingat nitong tanong. Nakamag-anak ko raw siya. Na delikado ka raw. Naapo ka raw ng isang Cervantes. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kanila. Narinig niya ang sariling tibok ng puso. Tinitigan siya ni Emilio at hindi agad ito nagsalita. Reniela, sabihin mo sa akin na kasinungalingan yon. Agad niyang putol. Na hindi ka Cervantes. Na hindi mo alam na isa akong Alvarado. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang mukha niya. Wala akong pakialam. Isa akong Valderrama at isa kang Villanueva. Yun lang ang mahalaga. Ako ang asawa mo. Pinakasalan kita dahil mahal kita. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyong masama. Mahigpit siya nitong niyakap. Gumugulo ang lahat ng sinabi ni Geneva sa kanya. Pero mas maniniwala siya sa kanyang asawa. Pero hanggang kailan ba lolokohin ni Reniela ang sarili na walang panganib na paparating? Push, ma'am! Kaunti na lang! Saad ng doktor. Reniela, nandito lang ako. Boses ni Emilio na malapit at nanginginig ang kanyang naririnig. Napahigpit ang kapit niya sa kamay nito. Huwag mo akong iiwan. Hindi kailanman. Sumunod ang matinding sakit na parang may napunit sa loob niya. Napasigaw si Reniela. Napaluha at napapikit ng mariin hanggang sa nakarinig siya ng isang iyak. Baby boy, sabi ng doktor. Nanlambot ang buo niyang katawan. Luha ang dumaloy sa gilid ng mga mata niya. Anak, bulong niya. May inilapit sa mukha niya na mainit at maliit. Hindi niya gaanong makita dahil sa ilaw at sa hilo. Pero naramdaman niya ang balat nito sa pisngi niya. Hello, pabulong niyang sabi. Lorenzo. Napangiti siya kahit pagod na pagod. Hinanap ng mga mata niya si Emilio. Nandoon ito, umiiyak ng tahimik habang nakangiti. Salamat, bulong nito sa kanya. Naramdaman niyang tinanggal sa tabi niya ang sanggol. Sandali lang po, lilinisin muna, sabi ng nurse. Okay, maingat niyang sagot. Ililipat na po natin siya sa recovery. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Reniela. Hawak niya pa rin ang huling imahe ng anak niya sa kanyang isipan. Pero bigla siyang nanlamig. Yun ang unang pumasok sa pakiramdam ni Reniela. Malamig ang likod niya. Malamig ang sahig. Umungol siya ng mahina. Emilio, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Madilim, amoy alikabok at amoy kalawang. Napahawak siya sa tiyan niyang masakit. Nanigas ang katawan niya. Bigla siyang napaangat. Baby, naputol ang hininga niya.
Hinaplos na Riniela ang tiyan habang nanginginig ang kamay. Nasaan ako? Dapat nasa ospital ako. Emilio? Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Sinubukan niyang tumayo pero nanghina ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa malamig na semento. Napangiwi siya sa sakit. Emilio! Naluluhan niyang sigaw. Naririnig niya ang yabag na marami at mabibigat. May liwanag na pumasok sa isang bukas na pinto. Nakatayo ang mga armadong lalaki habang nakatingin sa kanya. Nasaan ang anak ko? Tanong niya kahit nanginginig ang boses. Sino kayo? Bakit ako nandito? Lumapit ang isang lalaki. Buhay pa naman ang anak mo. Nanlaki ang mga mata niya. Nasaan siya? Dalhin niyo siya sa akin. Nasaan ang anak ko? Gumapang siya palabas ng pintuan. Hinawakan siya ng isa sa balikat at itinulak pabalik. Napadaing si Riniela. Utos ng matanda, sabi ng lalaki. Anong matanda? Halos umiyak na siya. Biglang tumahimik ang paligid. May yabag na kakaiba. Pumasok ang isang matandang babae. Walang iba kundi si Doña Salve. Kasama ang isang lalaki na tinatawag na boss ng mga lalaki. Lola? Gulat niyang bulalas. Tumigil sa harap niya si Doña Salve. Hindi ito ngumiti. Walang bakas ng magiliw na lola na una niyang nakilala. Magandang gabi, Riniela. Mahinahon itong bati. Nasaan ang anak ko? Agad niyang tanong, hindi na nag-aksaya ng panahon. Dalhin niyo siya sa akin. Kapapanganak ko lang. Kailangan niya ako. Nasaan kami? Saan niyo kami dinala? Tinitigan siya ni Doña Salve mula ulo hanggang paa na parang sinusuri. Malakas ka. Mas malakas kesa sa inaasahan ko. Bakit? Napahikbi siya. Bakit niyo ginagawa to? Lumapit ito ng kaunti. Dahil hindi pwedeng mabuhay ang katulad mo at ang batang yan. Gusto ko nang wakasan ang buhay mo. Pero syempre, palalabasin muna natin sa lungga ang lahat ng mga Alvarado na tinago ng Geneva na yon. Parang may sumaksak sa dibdib niya. Ano? Nasaan si Emilio? Siya bang nagdala sa akin dito? Kumuyom ang mga kamao niya. Naalala niya si Emilio, ang asawa na pinagkatiwalaan niya. Mahal niya ito, pero iba yung galit ang kanyang nararamdaman. Emilio? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Mahina ang apo ko, pero sinabi ko naman sa kanya na hindi niya ito matatalikuran. Isa siyang Cervantes. Ako ang nagpalaki sa kanya. At alam niyang pinalaki ko siya para magamit ko sa paghihigante sa inyong mga Alvarado. Matalim niya itong tiningnan. Walang kasalanan ng pamilya ko sa inyo. Kayo ang nauna. Kayo ang sumira sa mga sarili niyo. Naghanap lang ng hustisya ang mga magulang ko. Baliw kang matanda ka. Malakas siyang sinampal ni Doña Salve ng baril na hawak nito. Bumaling sa ibang direksyon ang mukha niya. Nalasahan niya agad ang dugo sa bibig. At pakiramdam niya, namumuo na ang pasa sa kanyang mukha. Ganyan na ganyan din si Geneva at ang tatay mo. Itago ka Manila. Nagsusumigaw pa rin ang pagiging Alvarado mo. Mariing sabi ng lola ni Emilio. Mahigpit nitong hinawakan ang mukha niya. Kayo ng pamilya mo ang may kasalanan kung bakit nasira ang buhay ng mga anak ko. Wala kayong tinira kahit isa sa akin. Kung tutuusin, noon pa man, kay Arturo na dapat ipapakasal sa akin nagsimula ang lahat. Pero anong ginawa ng angkan mo? Pinaasa kami. Umasa kami sa ama mo na matuloy muli kay Mariam. Pero mas pinili ang nanay mong malandi. Ngumisi si Riniela. At tama ang desisyon yon ng angkan ko dahil masasama kayong tao. Muli siyang sinampal ng matanda. Akala siguro ng mga magulang mo, makakatakas kayo ano? Tumawa pa si Doña Salve. Sabihin mo sa kanila mamaya, nagkamali sila. Mamaya, magkikita-kita na naman kayo. Napatingin ang lalaking kasama nito. Doña, akala ko ba hindi papatayin yan? Parang biglang sumakit ang sikmura ni Riniela. Naalala niya ang mga sinabi ni Geneva.
Hindi siya nakinig, hindi siya nagtiwala. Pinilig niya ang ulo para pigilan ang sarili na matakot at mag-alala. Hindi yon ang oras para roon. Kailangan niyang tapangan para makita ang kanyang anak at makaalis sila roon. Nasaan si Emilio? Emilio! Malakas na sigaw ni Reniela. Tumawa ang mga nandoon na parang nanunuya sa kanya. Wala si Emilio! Muling tumawa si Doña Salve. Hindi ka ililigtas ng apo ko. Sa tingin mo ba pipiliin ka niya? Nawalan siya ng ama dahil sa pamilya mo. Naramdaman niyang nag-init na ang kanyang mga mata. Ayaw niyang alalahanin ang mga sinabi ni Geneva. Gusto niya pa rin magtiwala sa kanyang asawa. Pero may bahagi na sa kanya ang unti-unting nilalamon ng galit at pagtataksil. Dahil mukhang totoo nga na lumapit lang sa kanya si Emilio para maghigante. Maya-maya ay hinigpitan na ang tali sa kanya. Nilagyan pa ng piring sa mga mata. May narinig na kaluskos sa Reniela. May binulong ang matandang babae bago niya naramdaman ang biglaang suntok sa kanyang tiyan. Napayuko siya sa sobrang sakit ng tiyan niya. Napaubo siya ng dugo. Hindi siya makaupo kaya gumilid lang siya. Kasabay ng kanyang mga ubo, ramdam niya rin ang alikabok mula sa semento sa mga labi niya. Nanganak sa Reniela. Ramdam niya ang sakit sa pagitan ng mga hita at ang pagod ng katawan. Tapos ngayon, sinapak pa siya sa tiyan. Nasaan ang kapatid mo? Tanong ni Doña Salve. Mukha bang alam ko? Isang sapak na naman ang natanggap ni Reniela. Hindi na yun sobrang lakas, pero namaluktot pa rin siya. Nasaan ang kapatid mo? Tanong pa ng matanda. Marahil ay tinutukoy ang kuya niya na halos hindi na niya maalala. Wala akong kapatid. Malakas niyang sigaw dito. Mabuti pa, umamin ka na para malaman ko kung may silbi ka. At kung wala, ipapapatay na lang kita. Hindi darating si Emilio para iligtas ka. Kaya mabuting magsalita ka na. Umiling lang si Reniela. Numuo ang luha sa kanyang mga mata. Kapapanganak niya lang, iniisip niya kung anong ginagawa ni Emilio. Totoo bang lola nito si Doña Salve? Nagsisisi siyang hindi siya nakinig kay Geneva. Iniisip lang naman niya noon na hindi niya ito maintindihan. Dahil sino ba ito para pangunahan ang kanyang buhay? Bigla na lang nagpakilala si Geneva sa kanya. At gusto siyang pilitin na sundin ang gusto nito. Emilio! Malakas niyang sigaw dahil hindi niya maintindihan ang lahat. Hindi nga sabi siya pupunta sa'yo. Ginawa niyang lahat at nakipaglapit siya para maloko ka at madala sa akin. May anak na kayo. Sasabihin mo sa akin kung nasan ang kapatid mo o papatayin ko ang anak mo. Malakas siyang sumigaw. Wala akong kapatid. Hindi ko alam. Dahil namamaluktot siya sa sahig, sinipa naman siya mula sa taas. Napadaing siya sa bawat sipa sa kanya. Hinang-hina na si Reniela. Pinatay ng pamilya mo ang mga magulang ni Emilio. Tingin mo talaga'y mamahalin ka ng totoo? Napatawa si Doña Salve. Walang awat na bumabagsak ang mga luha ni Reniela. Hindi na siya makagalaw. Kung isang sapak pa at sipa ang kanyang matatanggap, baka hindi niya nakayanin pa ang sakit. Tingin mo, lumapit sa'yo dahil gusto ka? Tanong pa ng matanda. Lumapit siya sa'yo para sa mismong araw na to. Wala siyang ibang hangad kundi ang makapaghigante sa ginawa ng pamilya mo sa pamilya namin. Inutusan ko siya na akitin ka. Ikaw na isang Alvarado. Hindi. Nanginginig na ang mga labi ni Reniela. Tumawa si Doña Salve. At nagawa niya ng maayos, hindi ba? Ngayon, may anak pa kayo. Sumasakit ang ulo ni Reniela. Sobrang sakit ng lahat sa kanya. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo sa bawat salita ng matanda. Galit na galit ako, lalo na sa nanay mong mga agaw. Malandi at walang hiya. Manang-mana ka, Reniela. Wala na siyang gaanong maalala sa kanyang mga magulang. Pero alam niyang mabubuting tao ang kanyang ama't ina. Minahal sila at ginawa ang lahat para maging ligtas sila.
Ang tagal naming hinintay ni Emilio ito. Bata pa siya. Alam niya nang gagawin niya. Ipinanganak siya upang hawakan ng hustisya sa kanyang mga kamay. Matagumpay niyang napasok ang pamilya mo. Ngayon, wala kang ibang magagawa kundi sabihin sa amin kung saan sila matatagpuan. O kung hindi, lumapit pa ito at mas bumulong sa kanya. Dahan-dahan kung papahirapan ang baby mo. Una siguro, ang mga daliri niya sa paa. Isa-isa. Humikbi si Reniela at umiling. Galit na galit siya sa matandang nasa harap niya, lalo na kay Emilio. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang hinahabol ng isang matalino at gwapong lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit siya minahal ni Emilio. Hindi niya maintindihan ang napakagandang pag-ibig nito noon. Kasi nungalingan lang pala ang lahat. Yun pala yun. Kaya ito ganon at kaya halos walang kapintasan at hindi kailanman umatras dahil yun ang totoong motibo ni Emilio. Muling nagsalita si Doña Salve. Dapat sumunod ka sa akin. Kasi kung mapagdidiskitahan ko lahat ng daliri niya, talagang gagawin ko. Isa sa bawat oras na hindi ka sumunod. Huwag mo pang paabuti ng 10 kung ayaw mong mawalan siya ng daliri, Reniela. Hindi yon nangyayari. Imposible ang lahat. Iniisip niyang bangungot lang ang lahat. Gusto niya sanang kumbinsihin ang sarili, pero muli niyang naramdaman ang sakit ng katawan. Tumawa ang matanda, at ang susunod ay ang kanyang mga tenga. Natigil ang matanda nang may kaluskos itong narinig. Wala na namang pakialam si Reniela. Kung sasaktan man siya ulit, mas gugustuhin niya pang mamatay at huwag nang gumalaw. Pero walang dumating na sakit o anuman. Umiiyak na lang si Reniela habang nagkakagulo sa paligid. Bigla niyang naramdaman ang ginhawa sa kanyang mga kamay. Nakawala yon. Bumaba na rin ang piring at halos kasabay nun ang pagkakaupo niya. Reniela, narinig niya ang baritonong boses ni Emilio. Iminulat na Reniela ang kanyang mga mata upang makita ito. Magulo ang buhok nito at ang mukha ay madilim at nag-aalala habang nakatingin sa kanya. May baril sa kamay ni Emilio, pero abala ito sa paghawak sa mga parteng tinamaan ng suntok at sipa. Reniela, I'm sorry. Nangilid ang mga luha ni Emilio habang pinagmamasdan siya. Saglit niya lang naramdaman ang ginhawa galing sa mainit at mapaghanap nitong mga kamay. Dahil agad siyang nagkaroon ng panibagong lakas para tumayo at lumayo kay Emilio. Inagaw niya ang baril sa kamay nito. Napansin nitong kinuha niya yon, pero hindi ito nag-alangan o binawi. Nakatayo na si Reniela at lumayo rito habang nakatutok ang baril. Napagtanto ni Reniela na hindi nag-iisa si Emilio. Hindi niya alam kung nasaan ang matandang babae o kung ang mga lalaking nasa paligid ay siya ring mga taong kasama kanina. Wala na yung halaga sa kanya. Kung babarilin man siya, wala na siyang pakialam. Nakaluhod si Emilio. Kagagaling lamang sa pag-alo sa kanya. Nakatayo si Reniela at nakatutok dito ang baril. May ilang taong papasok at narinig niya ang sigawan ng mga ito nang makita siyang nakatutok ang baril kay Emilio. Walang hiya ka, malamig niyang sabi. Puno ng sakit ang mga matang tiningnan siya ni Emilio. Reniela, kapapanganak mo palang, duguan ka. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ikinumpas nito sa mga lalaki na ibaba ang mga baril. Dahan-dahang tumayo si Emilio at sinubukang lumapit sa kanya. Pinindot na Reniela ang gatilyo at tumama sa braso nito ang bala. Daing ni Emilio. Huwag kang lumapit, sigaw ni Reniela. Nagpanik ang mga lalaking nasa likod niya, ngunit muling pinahinto ni Emilio ang mga ito. Umabot pa sa puntong pinapaalis ng walang hiya niyang asawa ang mga tauhan nitong dala. At umalis nga ang mga yon. Nag-aatubili hanggang sa silang dalawa na lamang ang naiwan. Sinubukan muling lumapit ni Emilio. Tumulo ang mga luha ni Reniela. Huwag kang lalapit. Walang hiya ka. Sino ka? Matatag siyang tiningnan ni Emilio. Reniela, walang hiya ka?
Nilapitan mo ko para lang makapaghiganti ka. Sigaw ni Riniela. Nawala ng kulay ang mukha ni Emilio. Marahas itong napalunok. Nakataas ang dalawang kamay nito sa ere bilang pagsuko. Muli niyang pinutok ang baril habang mariing nakapikit. Nang dumilat siya, nakita niyang tumama yon sa tiyan ni Emilio. Nakita niya ang dugong unti-unting bumabasa sa suot nitong damit. Pasensya ka na, mahina nitong sabi kahit na iniinda na nito ang mga tama. Nang hina ang mga balikat ni Riniela. Hindi niya alam na umaasa pa pala siyang nagkakamali siya. Naluluha na si Emilio. Oo, nagsimula ako para gawin ang gusto ng lola ko. Para lokohin ka at maghiganti. Pero, nasaan ang anak ko? Muli niyang sigaw. Hindi pinapansin ang paliwanag nito. Tipid itong napangiti. Ligtas siya. Huwag ka mag-alala. Siniguro kong sinungaling ka. Sinubukan na naman siyang lapitan ni Emilio. Hindi na umatras si Riniela. Nasusuklam siya rito. Nasusuklam din siya sa sarili niya. Minahal niya ito. Pinangarap niya ito. Ipinaglaban niya at lubos na pinagkatiwalaan. Hindi niya noon alam kung sino si Geneva. Ngunit ngayon, pamilya na niya ito. Pinili niya si Emilio kaysa kay Geneva. Pinili niya ang buhay na yon kasama ito kaysa sa anumang buhay na maaari niyang tahakin. Kasalanan niya ang lahat. Napaka-utu-utu niya. Pinaniwalaan niya si Emilio. Tumulo ang mga luha ni Emilio. Riniela, pakiusap. Pasensya ka na. Hindi ko sinabi ang lahat dahil natatakot ako na iwan mo ko. Oo, nagsimula ako para ano? Natigilan si Emilio nang unti-unti siyang lumapit dito. Tuloy-tuloy na namang bumagsak ang mga luha nito at sinusubukan siyang abutin. Marahil, akala nito, lumalapit siya dahil naawa siya rito. Gigil na gigil si Riniela sa galit. Huwag mo akong hahawakan. Lalapit ako para mas maastinta ko ng maayos ang ulo mo. Mariing pumikit si Emilio. Nang muli itong dumilat, namumula ang mga mata ng walang hiya niyang asawa. Pinalaki ako ng lola ko para maging sandatang pabatay sa pamilya mo. Kung ganon, totoo ang lahat? Sigaw ni Riniela. Hindi maintindihan ni Riniela kung bakit may bahagi pa rin sa kanya na ayaw maniwala. Napakalinaw na ng lahat ngayon. Nagkakatugma na ang lahat. Kaya bakit may pag-aalinlangan pa? Yumuko si Emilio at unti-unting bumaba sa sahig. Gusto ng lola ko na ligawan kita. Paibigin at pagkatapos ay manipulahin para makakuha ng impormasyon tungkol sa pamilya mo. Lumuhod ito ng isang tuhod. Saka ang isa pa hanggang sa tuluyan itong nakaluhod sa harap niya. Sinundan ng baril ni Riniela ang ulo nito. Tinititigan siya nito gamit ang namumula at pagod na mga mata. Umiling ang walang hiya niyang asawa. Pero nahulog ako sa'yo at ayokong lokohin ka. Pero ginawa mo pa rin. Umiling ito. Riniela, hindi kita niloloko. Mahal kita. Sinikap kong mailayo ka sa kapahamakan. Akala ko tumigil na si Lola nang magmakaawa ako na wag na kaming gumante. Hindi ko nagagawin yon. At inasahan mong matutuwa ako? Magpapasalamat dahil nagbago ang isip mo? Ganon? Umiling muli si Emilio. Tinitigan siya nito ng may matinding lungkot at pagsisisi. Malakas niya itong minura. Minahal kita. At ngayon, tatay ka ng anak ko. Nakakadiri ka. Matindi ang panginginig ng katawan niya habang sumisigaw sa harap nito. Itinutok niya ang baril sa gitna ng noo ni Emilio. Bumagsak muli ang mga luha nito. Hindi ko nagagawin yon. Ipinapangako ko sa'yo. Riniela, mahal kita. Mahal na mahal kita. Wala akong pakialam sa pagmamahal mo. Pinatay niyo ang pamilya ko. At papatayin mo pa ang natitirang pamilya ko. Nagsusumamo na si Emilio. Hindi ko nagagawin yon. Nangangako ako sa'yo. Hindi mo nagagawin yon. Dahil mamamatay ka na ngayon. Pinilit niyang kalabitin ang gatilyo. Ngunit hindi sumabog ang ulo nito. Lumaktaw ang tibok ng puso niya.
at may bahagi sa kanyang nakahinga ng bahagya. Hindi. Hindi dahil may pakialam pa siya rito. Kundi dahil kung papatay niya ito gamit ang balang yon, magiging kapareho lang siya ng demonyo o ng pamilya nito. Raniela, patawad, bulong ni Emilio. Hinampas niya ang pisngi nito gamit ang baril, katulad ng ginawa ng lola nito sa kanya kanina. Dumugo ang pisngi ng mukha ni Emilio, ngunit hindi ito yumuko o natumba. Tumulo na rin ang mga luha ni Raniela. Sinungaling ka. Tinalikuran ko ang lahat para sa'yo, pero nagsinungaling ka lang pala. Oo, nagsimula sa ganun, pero hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Raniela, hindi ko gagawin yun sa pamilya mo. Ipinapangako ko. Natigilan ito nang muli niya itong hampasin ng baril. Dering-deri ako na pinatulan at minahal kita, Emilio Cervantes. Yumuko ito at hindi na napigilan ang paghagulgol. Hindi mo ba naisip na baka walang pumapatol sa pamilya ko, sa pamilya mo, dahil dering-deri kaming lahat sa inyo? Mga walang hiya kayo, masasama kayong tao. Mariing pumikit si Emilio. Duguan ang pisngi nito. Nakita ni Raniela ang mga luhang dumadaloy sa mukha ng asawa, pero wala na siyang pakialam. Mabilis ang paghinga niya. Dering-deri ako na minahal kita. Pakiramdam ko, sa lahat ng pamilya ko, ako lang ang naloko at pumatol ng ganito. Pagkatapos, napansin niya sa gilid ang isang baril sa sahig. Binitiwan niyang hawak at kinuha yon na siguradong hindi pa ubos ang bala. Pinagmasdan ni Emilio ang paglalakad niya. Nakapaa at duguan ang mga talampakan habang nilalapitan ang isa pang baril. Sa kanilang lahat, siya lang ang pumili ng isang Cervantes kaysa sa kahit sino paman. Problema niya yon. Marahil, hindi siya karapat-dapat maging isang Alvarado. Marahil, hindi siya tunay na Alvarado. Mula sa kinatatayuan niya, tinutok niya yon kay Emilio. Hindi ito tumayo o sinubukang ipagtanggol ang sarili. Nakakadiri na pumatol ako sa'yo. Ako lang sa aming lahat. Ako lang ang pumatol sa baliw na katulad mo. Malakas niyang sigaw rito. Sobrang gwapo ng kanyang asawa. Mukhang marahas, pero naramdaman niyang inalagaan at minahal siya. At marahil, yon ang dahilan. Naging utu-uto at mangmang siya para mahulog sa itsura nito at sa lahat ng kasinungalingan. Sumakit ang puso niya nang maalala ang anak niya. Hindi niya alam kung paniniwalaan niyang ligtas ito, ngunit kailangan muna niyang tapusin yun ngayon. Napakamalas ko na minahal kita, o kahit na hinalikan kita, malamig niyang sabi. Isa siyang kabiguan sa pamilya niya. At dahil yon kay Emilio, kasalanan nito kung bakit pakiramdam niya'y marumi siya. Kung bakit siya nagkamali, niloko siya nito. Pakiramdam ko, nadungisan ako ng dugo mo. Nakakadismaya na ang anak ko ay may dugo mo rin. Dugo ng mga baliw at desperadong tao na gustong-gustong makakuha ng isang Alvarado. May sakit ang isip mo, Emilio. Nanginginig na ang mga balikat nito sa labis na pagtangis. Raniela, yun ang totoo. Mahal na mahal kita. Mali ang pagsisimula ko at hindi ako umamin. Dahil takot ako na mawala ka. Oo, marahil tama ka. Baliw ako at desperado. Pasensya ka na. Natatakot lang talaga kung mawala ka. Mariin siyang nagngit-ngit. Mahal na mahal kita. Namamaos nitong sabi. Kung mahal mo ako, mariin siyang tumingin dito. Kung mahal mo ako, mamatay ka na. Gawin mo na. Bulong ni Emilio habang nakapikit. Kung yan ang magpapagaan ng loob mo. Nanginginig ang daliri niya sa gatilyo. Pipindutin niya na sana pero pinigilan siya ng isang babae. Raniela! Bago pa niya tuluyang makalabit ang gatilyo, may umakap sa kanya mula sa likod at hinila ang braso niya na may hawak ng baril pa itaas. Pumutok ang bala at tumama sa kisame. Bitiwan mo ako! Sigaw niya habang nagpupumiglas. Raniela, wag! Umiiyak na sabi ni Geneva, ang kanyang tita. Siya ang tumulong para mahanap ka. Hingal na sabi ni Geneva. Siyang nagsabi kung saan ka dinala.
Kung hindi ako, wala akong pakialam. Sigaw ni Riniela habang umiiyak. Masama siyang tao. Isa siyang Cervantes. Sinira niya ang buhay ko. Mahigpit na niyakap pa lang siya ng kanyang tita. Humagulgol siya sa balikat nito na parang bata. Sorry, paulit-ulit niyang sabi. Sorry, hindi ako nakinig. Sorry. Huwag kang humingi ng tawad. Umiiyak ding sagot ni Geneva. Buhay ka, yon ang mahalaga. Ang baby ko, nanginginig niyang bulong. Ligtas siya, sagot ni Geneva. Nasa labas ang mga tao ko at tauhan ni Emilio. Nailabas na siya. Napahigpit ang kapit niya rito. Sorry. Unti-unting nanlalabo ang paningin ni Riniela. Bigla na lang siyang nanghina at nawala ng malay. Riniela? Nag-aalalang tawag ni Geneva. Ngunit hindi na siya nakasagot pagkatapos lamunin ng dilim. Nagising na lang si Riniela na nasa ospital na siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Puting kisame ang bumungad sa kanya. Nasaan ako? Paos niyang tanong. Nasa ospital ka. Malalim na boses ang sumagot. Napalingon siya. Isang lalaking matangkad at pamilyar ang hugis ng mukha. Mas matanda, mas seryoso, pero kapareho ng mga mata niya. Kuya? Bulong niya. Nangilid ang luha nito. Oo, ako ang kuya mo. Pasensya na ngayon lang ulit tayo nagtagpo. Rafael Alvarado. Ang kuya niyang halos hindi niya na maalala. Ang matagal nang itinago para sa kaligtasan. Nakatayo ngayon sa tabi ng kama niya. Lumapit ito at agad na hinawakan ang kanyang kamay. Miss na kita. Ang laki mo na. Tuluyan siyang napaiyak. Kuya, akala ko wala na ako. Akala ko wala ng baby ko. Ligtas ka. Ligtas na kayo. Sagot nito at hinaplos ang buhok niya. Ginawa ni Tita Geneva ang lahat para mailigtas tayo at ang mga pinsan natin. Wala si Tita Geneva pero mamaya ay pupunta na siya. Pumasok ang isang nurse, may hawak na maliit na sanggol. Ang baby ko, naluluhan niyang sabi. Lorenzo, anak. Nanginginig ang mga kamay ni Riniela habang inaabot ang anak niya. Mainit, buhay at umiiyak. Salamat sa Diyos at ligtas ang anak niya. Lorenzo, bulong niya. Napahagulgol siya habang yakap ang anak. Sorry hindi kita naprotektahan. Tiningnan ni Rafael ang anak niya. Naprotektahan ka namin. Mabuti na lang at tumulong si Emilio. Umiling siya. Hindi ko na gustong makita si Emilio. Siyang may kasalanan ng lahat ng to. Isa siyang Cervantes. Mataman siyang tiningnan ni Rafael. Naintindihan ko ang nararamdaman mo, Riniela. Pero gusto kong malaman mo na malaki ang naitulong niya para maisalba kayo. Wala kaming tiwala ni Tita Geneva pero nagtiwala pa rin kami dahil hindi namin alam kung saan kayo hahanapin. At napatunayan namin na tinalikuran niya na talaga ang kanyang pamilya simula nang ikaw ang piliin niya. Marahan siyang napailing. Ayoko. Hindi ako maniniwala sa sinungaling na yon. Napabuntong hininga si Rafael. Wala nang yaman ng mga Cervantes. Pero dahil may kilala na mga illegal na organisasyon, nagkaroon ng koneksyon ng matandang yon. Nang sinalba ka namin, namatay siya sa engkwentro. Si Emilio ang mismong bumarel dahil tinangkang ihulog sa building ang anak ninyo. Umawang ang bibig na Riniela. Hindi siya makapaniwala sa nagawa ni Emilio. Siguro ay mahirap yon para rito, na ito mismo ang tumapos sa buhay ng taong nagpalaki rito. Gayunpaman, sariwa pa ang galit ni Riniela. Wala siyang maramdamang awa. Hindi pa rin mababago ang katotohanan na isa itong Cervantes, na niloko siya at pinaikot para makaganti. Nawalan sila ng mga magulang at nagkawatak-watak, kaya pakiramdam niya habang buhay niyang kamumuhian si Emilio. Handa siyang mabilanggo, maingat na sabi ni Rafael. Sumuko siya. Naniga si Riniela. Anong ibig mong sabihin? Inamin niya ang lahat, ang plano ng lola niya, ang mga kasinungalingan. Handa siyang magbayad. Napapikit siya. Hindi ako naawa. Deserve niya yon. Kulang pa yon para sa lahat ng ginawa niya at ng pamilya niya.
Hindi na siya pinilit ng mga ito tungkol kay Emilio. Alam naman ng mga ito na sagad ang kanyang galit. Lumipas ang mga araw, nakalabas na si Reniela ng ospital. Nakilala niya na ang dalawang pinsan. Doon na rin sila tumira sa kanilang lumang ancestral house sa Punta Guarda. Doon, sinulit niyang makasama ang kanyang pamilya, ang mga Alvarado na matagal nang nawalay sa kanya. At hindi na siya kailanman nang hingi ng impormasyon tungkol kay Emilio Cervantes. Hindi na rin naman pinapaalala ng kanyang pamilya. Ayaw ng mga ito na maabala siya sa pag-aaral at mawala sa focus sa pagiging ina kay Lorenzo. Happy birthday, Lorenzo! Masayang bati ni Reniela sa kanyang anak na 1 taon na. Ang kisig naman ng batang yan, bulalas ni Tita Geneva at pinupog ng halik ang bata. Natawa naman si Reniela. Nakakagigil naman talaga ang matatabang pisngi ni Lorenzo. Maya-maya'y lumabas na sila at hinarap ang mga bisita. Marami ang natutuwa na nagbalik na ang pamilya nila. Normal na ulit ang kanilang buhay at walang banta. Malaya na silang nakakagalaw bilang isang pamilya at bilang isang Alvarado. Nasaktan si Reniela sa ginawa ni Emilio. Pero hindi na yon mahalaga. Pinagbayaran na naman ito sa bilangguan ng lahat. Ang mahalaga, kasama na ngayon ang kanyang tunay na pamilya at may anak siyang mahal na mahal niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa buhay, hindi lahat ng nagmamahal ay mananatili at hindi lahat ng pangako ay natutupad. Kaya mahalagang matutunan nating pahalagahan ang ating sarili higit kanino man. Ipinapakita rin ito na ang bawat pagsubok, gaano man kasakit, ay may dalang aral na huhubog sa atin upang maging mas matatag, mas maingat at mas matalino sa mga susunod na desisyon. Sa huli, ang tunay na lakas ng tao ay makikita sa kakayahan niyang bumangon mula sa pagkakadapa. Magpatawad hindi lang sa iba kundi pati sa sarili at patuloy na piliing maging mabuti sa kabila ng lahat. Kung nabitin kayo sa kwentong ito, abangan ang part 2 bukas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.